We declare our commitment and desire to raise up our children in the way of the Lord according to the Scripture, to dedicate both our children and our parenting to God in community. Today, we celebrate and nagpapasalamat po tayo sa Lord na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. And as we start, tayo po ay nagagalang sa pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama. Today, Joy and Joseph have come to give thanks for Elijah. We will be dedicating Elijah to the Lord, praying that he would come to know and serve Him. We also dedicate Joy and Joseph to God, asking that we would give them wisdom, understanding, and knowledge, and the ability to raise Elijah in the way of the Lord. And we as the church, we dedicate ourselves to setting a godly example to Elijah so that he might one day come to trust in Jesus as his Lord and Savior. And as we start, we welcome our officiating minister, Bishop Rodrigo E. Ferreras. Brother Joseph and Sister Joy, together with their precious child, precious son, Elijah Casiano Sangre. And then the godparents, mga ninong at mga ninang, kayo po ang tatayong pangalawang magulang, hindi lang magre-regalo kundi mananalangin at pagsisilbi pong example para po sa kanila. Kim, Michael Mariano, Wilmore Unares Ramo, Lemuel Braga, Alexis Casiano, Giovanni Casiano, Ernie Peñas, and Efren Villamores Jr. At para po sa mga ninang, Noemi Sangrio, Cherish Joy Tolosa, Raquel Sangrio, Realinda Blanquera, Marjorie Valles Aldeza, Reggie Hamito, and Melanie Villamor. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay, narito po kami nagkakaisa, nagigigalak sa pag-diriwang ng karawan ni Elijah at sa kanyang dedication. Kaya mga po, Diyos, na patuloy na ang iyong presensya ay patuloy na maranasan ng bawat isa. At salamat po sa buhay na ipinagkakaloob mo sa batang ito. At hayaan mo nga po na sa kanyang paglaki ay patuloy na ang gabay mo ang aming inaasahan. Ikaw po ang patuloy na mapatnubay at magpapalaki sa kanya at sa patnubay ng iyong banal na spirito. Siya po ay lalaki na may takot sa iyo at maglilingkod sa iyo. Salamat po at hayaan mo nga po na ang kanilang mga magulang ay patuloy na magabayan sila siya sa paglaki at pati na ang kanilang mga ninong at ninang ay maging gabay nila, Panginoon, sa kanyang paglaki. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Kakataong ito dahil deserve po na pasalamatan ng Lord, purihin siya dahil ang bawat bata po ay ang Diyos po ang nagbigay niyan, ang Diyos po ang nagkakalob niyan, ang Diyos po ang nag-open ng womb. Kaya sabay-sabay niyo po kaming samahan, ulitin po yung salamat sa nakakaalam na po sa hindi, sabihin niyo pa rin po kami. Ano po, salamat. Kung aking pagmasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan, kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, hanggat
Humanga ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin, ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Dato at sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay sa kaumalis. So sa Bible po, ang sanggol ay hindi po binibinyagan. Lalong hindi po binabautismuhan. Kundi ang sanggol, siya po ay inihandog sa Panginoon. Amen po? Kung bakit po ganoon, dahil ang sanggol po, wala pa po yung nalalamang kasalanan. Kaya wala pa po siyang dapat pagsisihan. Ang binabautisman po ay ang mga taong may unawa na at nakakaalam na po ng kasalanan. Kaya sila po ay binabautisman para mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Subalit ang sabi po diyan na ang mga sanggol ay huwag daw natin hadlangan sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Kung bakit po ganoon, sapagkat ang mga bata ay mga inosente, wala pa siyang alam tungkol sa paggawa ng kasalanan at wala pa siyang nalalaman sa kasalanan. At tayo rin po ay pinapalalanan ng Panginoon na maliban tayo daw po ay maging katulad ng mga sanggol, ay hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Binibigyan din ng Panginoon para po tayong lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat ang ating puso, isip, unawa ay katulad po ng mga sanggol na bagamat tayo ay puno ng kasalanan, ating pong hingi ng tawad sa Panginoon at tayo po dapat mabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus para sa ipagpatawad ng ating mga kasalanan at upang tanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. At maliban po na tayo maging katulad sa sanggol, ibig sabihin pagpapakumbaba. Maliban po ang tao na magpakumbaba sa Diyos, hindi po niya makikita ang kaharian ng Diyos. Lalong hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi po tayo matutong magpakumbaba kagaya po ng mga sanggol. Ang mga sanggol, mabatid, bagamat yan ay nagkakaroon ng pagkipag-away, pero mamaya kunti-bati na naman sila. Ibig sabihin, hindi po sila nagtatanim ng galit. Hindi po kagaya natin na kunting diferensya lang, tayo po ay nagtatanim ng galit. Pero ang sanggol, hindi po sila nagtatanim ng galit. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliban na kayo maging katulad ng mga sanggol, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. So, ano man naramdaman natin sa ating makalooban, hinanakit man o tampo, dapat pala iwaksin natin yan para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Katulad po ng isang sanggol. Mga kapatid, ay nagkakatipon sa lugar nito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang biyayang pagbibigay sa mag-asawang Joseph at Joy Sangrio, kay Elijah Casiano Sangrio. Ngayon din naman upang ihandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito ayon sa Exodus chapter 13 verse 1 to 2 na ang mga panganay, mga anak ng mga Israelita, sila po ay nihandog at ito ay para sa Panginoon. Ating sinusunod ng walang pag-alilangan ang makatuwirang tuntunin ng ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon Kristo ay buong puso rin inihandog ng kanyang mamagulang nang siya ay 8 araw pa lamang. Ayon sa ating binasa kanina sa Lucas chapter 2 verse 21 to 23. Siya po ay dinala sa templo. Sa matuwid isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Tandaan po natin, mabatid, na ang mga bata ay isang handog at kayamanan mula lamang sa Diyos. Sa matuwid sila ay pag-aari ng Diyos at tayo mamagulang ay naatasan lamang upang arugiin, mahalin, palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban.
Bilang mamagulang, napakalaga na lubusan nating maunawaan at may sakatuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. Joseph at Joy Sangrio, pakiharap po dito sa akin. Kayo ba ay nangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungan ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Elijah? Kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba'y nangangakong magpapakita ng magandang halimbawa para kay Elijah sa isip, sa salita at sa gawa? Sa pagkakataong dumating ang panahong lumaki na at tawagin ng Panginoon si Elijah sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, ipinapangako ba ninyong hindi ninyo siya ipagkakait? Sure? Okay, maraming salamat. Manatili po kayo nakatayo. At akin pong tatawagin yung mga ninong at ninang na pumunta rito sa harapan. Meron po kayong commitment na dapat pong ibigay kay Elijah, una sa Panginoon at sa inyong mga inanak. Hindi lang po obligasyon ninyo na magregalo tuwing Pasko, tuwing birthday niya, kundi meron po kayong pananagutan o responsibilidad na dapat gampanan. Kaya narito po para naman po sa inyong mga napiling ninong at ninang bilang mga pangalawang magulang kay Elijah. Nangako ba kayo ipanalangin si Elijah at maglalaan ng pagkakataong maituro sa kanya ang salita ng Diyos? Sumunod, nangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa para sa kanya, sa isip, sa salita at sa gawa? Sigurado yan, ha? Dapat ang makita sa akin ay isang halimbawa. Aking po hiniling lahat naman ako po dyan sa ulihan. Kasama po kayo dito. Pakitayo lang po, sandali lang. Para sa bawat na narito ngayon, kayo ba'y nangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si Elijah ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangako ba kayong inyong ipapanalangin si Elijah upang siya magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo at upang siya lumaki na mayroong pagnanais na maglingkod sa Kanya? Yeah. Hallelujah, we recognize you, God, na sa'yo po galing ang batang ito, Panginoon. Yes. Thank you, Lord, for this precious gift from you. At dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito na ang batang ito, Panginoon, ay lumaki sa patnuboy at gabay ng isang Espiritu. Salamat, Panginoon, nalalaki siya na naunawaan ang paglilingkod ng buhay na hindi lang para sa mundo, kundi para sa iyo, Panginoon. Nagpalaan niyo po ang batang ito. Salamat po na siya po ilalaki ng may karunungan. Salamat sa kalusugan ng kanyang pangatawan. Salamat sa magandang kinabukasan na yun na pong inilaan para po sa kanya. Pagpalaan niyo po ang kanyang magulang. Salamat po sa katatagan. Salamat po sa pananampalataya na patuloy po nalalagay sa kanilang mga puso. Pinupuri ka po namin sa umagang ito. Thank you, Lord, for this precious gift. Sa iyo po ang lahat ng karamalan, paglahat ng pagdakila. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Tayo yung buwan, tayo manalangin. Dakilang mo, salamat Panginoon sa pagdunay-tuloy mo sa aming dalawang kapatid. Hallelujah, sa mga oras ito, Elijah Casiano Sangrio, ikaw ay aking inhandog sa pangalan ng Panginoon at bilang ministro ng United Pentecostal Church at ng Panginoon Kristo, mula ngayon, dalahin ko Diyos na patuloy mo silang pangunahin, ay ingatan ang sanggulay ito sa anumang karamdaman. Lord, gamitin mo siya sa pagpapalala sa kanyang mga gulang sa sandali na siya nakalimot, Panginoon. God, we give all the glory in Jesus' name, in Jesus' name. Pakitalong po ng mga ninong-ninang habang inawit natin ang Jesus Love the Little Children. All the children of the Amen. world,
black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, yellow, Black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yan mga ninong mo, kilalanin mo lagi. Okay, God bless you po. At dito po natin natatapos ang unang bahagi ng ating child dedication. Yay! Kung simpleng handaan lang po natin para kay yan. Kay Eli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One, two, Low. Ay! Uy! Ay! Uy! Ay! Nawa ka naman siya. Ano ba yan? May regalo si Ninong, oh. May pakimkim agad si Ninong. Thank you po. Wait, ang laki ng regalo ko dito ha. Anong regalo mo? Yung cake? Yung cake. Hindi ko alam, basahin mo na lang. Ilabas mo na. Ay, ilabas mo. Ayun na. Ay, dali. Wow. Ay, wow. Venus ka. Ay, thank you. Bigay mo sa akin? Ay, kay Tito Isa tayo, isa kay Tito Is. Ah? Ay, binibigay mo na sa akin, oh. Kay Tito Is. Ito, hindi pa bukas yun sa akin, hindi ko sa akin. Kay Israel yan. Ay, sa kanya yan. Ay, wow! Pan pala ito! Kay Tito Is yan. Bigyan mo si Tito Is. Bigyan mo si Tito Is. Patingin, oh. Ayan na. Guys, yay! Woo! Thank you po. Very good. Sabi ni Lola. Ayaw, may pakinggan si Tita. Tita. Ayun! Ay, Get mo, get! puno na ang kamay. Lola, yung Watson mo, ilabas yung Watson mo. Watson yan. Ano yan? Ginto? Watson yan. Ay, ginto yata yan. Ginto yan, ginto. Ay, ginto. Ano ay, ginto? Ano yan? Ginto. Woo! Ginto. Ay, daming ano ni Eli ah. Ito pa. Ito nang dali mo. Kaya yung hawakan, marunong yung maghawak. Yan, oh, get mo na. Ay, gusto niya yung sobre. Kaya nga, yung pula. Gigil na Eli. Eli. Gigil. Pagod na. Pagod na ang person.